Hindi pa nga sumisikat ang haring araw, nag-umpisa na kaming maglakad. Pupunta pala kami ngayon sa Mount Makiling. Yun ang aakyatin namin. Umpisa pa lang ng trail, makikita mo na sa paligid na napakaraming puno. And hindi lang basta puno, as in malalaking puno. Meron din kaming nadaanan na magagandang view. Hindi naman masyadong mainit kahit may araw na, kasi nga maraming puno and malalago yung mga dahon. Naiwan na nga kami dyan. Paano ba naman ang bagal ng kasama ko? Well, nakakapagod naman talaga. Dyan nga pala kami galing. At eto naman, ang lalakarin pa namin. Kami na lang nasa daan. Kasi nga naiwanan na kami ng mga kasama namin. So kahit naiwan kami at kami na lang nasa daan, syempre, ine-enjoy namin yung lakad namin. Para hindi namin maisip na nakakapagod. And take note ha, sa Aguila Base, yun kasi yung first jump off papunta sa peak 2 ng Mount Makiling. Kaya medyo nakakapagod talaga. Kahit na huli, nakarating pa rin kami. And nag-start na nga kami from Aguila Base papuntang peak 2 ng Mount Makiling. Marami kaming nakitang iba't ibang species sa daan. Merong mushroom, ito nga pala yung tayabak. Yung bulaklak dun sa 10 pesos na makikita lang sa mga rainforest gaya nga ng Mount Makiling. Ito naman yung puno na sabi nung lumindol daw nabiyak yung lupa kaya humiwala yung ugat. May mga mushrooms din, di ko alam anong tawag dito, basta marami yan. Ito pa, di ko alam kung anong prutas to, basta madami. Yung ang tagal namin maglakad, parang ang layo-layo na. Tapos, nasa station 14 pa lang pala kami. Kapagod. Pero nakakatuwa kasi ang ganda-ganda ng mga nasa paligid. Dito pala sa nadaanan namin, merong tumutubong rafflesia sa paligid. Yun yung bulaklak na nanga-attract ng mga insects. Kaya, hindi maganda yung amoy. Ito yung mga rafflesia na hindi pa bumubuka. Yung itim sa taas, yan daw yung bulok na rafflesia. Meron pa dito sa ibang lugar. Bihira daw tong makitang naka full bloom kasi nga 3 to 5 days lang ang tinatagal ng buhay. O diba? Station 15 pa lang. Sa trail, marami kaming nadaanan ng mga nabagsak na puno na naharangan yung daan. So, yumuyuko kami para makadaan. And then medyo basa yung lupa pero hindi naman maputik. Medyo natatakot na ako dito sa daan na to kasi marami na daw limatik sa paligid. Yun yung mga leeches, blood-sucking leeches na hindi mo mararamdaman na kumapit na pala sa damit mo, sa skin mo, or minsan merong nakakapasok sa mata ng mga hikers. Kaya medyo kinakabahan ako. Ganun pa man, tuloy pa rin ang lakad. Ginusto ko to eh. Basta wala lang sasabit sa damit ko. Or worse, pumasok sa medyas ko. May mga naabutan pala kami sa daan, mga kasama na namin. Sa paligid, medyo may ambon na and ma-fog din paakyat. Medyo basa talaga yung paligid, kaya sabi, sa ganitong lugar talaga yung mga limatik. Meron palang sumabit sa damit ng kasama ko. And pumasok talaga sa medyas ko. Buti na lang, natanggal agad. Kasi medyo makati siya. Akala ko talaga walang assault eh. Kasi kanina pa kami puro pantay ang lakad. Paglampas pala ng Station 21, ayun na, doon na mag-uumpisa. Yung kaninang basa lang yung lupa, aba may putik na ngayon. At dadaan na kami sa mga lubid, mga bato. Kakapit na rin kami sa ugat ng puno. Medyo delikado na to kasi madulas na yung daan eh. Madulas yung lupa kasi nga basa. May putik na din. Puro paaho na talaga. And medyo makitid na yung daan. Gaya kanina, syempre, naiwan na naman kami. Buti na lang, si kuyang tour guide.
Ang bait-bait. Siya nag-video sa amin. Naalalayan ko pala tong kasama ko. Baka dumulas eh. Baka bumalik sa Aguila Base. Maiwanan pa ako. Ayan na. Sinasabi ko na nga ba eh. Dumulas na nga. So, iba na lang ang dadaanan. Buti pang siya na lang mag-isa. Makakadaan pa. Hinintay ko na lang siya sa taas. Medyo mahirap talaga tong akyat na to. Kailangan laging may alalay. Dalawa na lang kami dyan sa daan. At eto na naman. Daming putik. Buti na lang may hagdanan dito. At may lubid para may kakapitan. Iniwan ko na pala siya dyan sa station 27. Ako na lang nakarating ng station 30. Naiwanan na ako ng iba kong kasama. Pero may natira pa naman sa taas. Nakahabol pa din. So, ito yung nasa taas. Ito yung makikita. Walang clearing kasi this time eh. Medyo foggy. Maulan. Pero nakita pa rin namin yung mossy forest. Yung kagaya nung meron sa Mount Pulag and sa Davao. Mga 2 o'clock na yan. Nagkaroon doon ng clearing. Doon ng view sa taas. Pero syempre, picture-picture, emote-emote, video-video, bago bumaba. Syempre, sa pagbaba, kung anong haba ng inakyat namin from Aguila, ganun din pagbaba. Pero siguro mas mabilis na. Bye-bye!